We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang umaga. Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Mula rito sa GMA Complex sa Dagupan City, ako po si CJ Torida. Isang katao ang patay, dalawang iba pa ang sugatan matapos mabagsakan ng puno ang isang taxi sa Baguio City. Nakatutok si Joan Ponsoy ng GMA Regional TV, Balitang Amyanan. Nadaganan ng puno ang isang taxi sa Baguio City sa kasagsagan ng sama ng panahon. Ayon sa Police Regional Office Cordillera, sakay ng taxi ang isang pamilya. Isang nasawi, dalawa ang naitalang sugatan sa insidente. Nakakalungkot lang, inasa natin na walang magiging casualty, pero dahil nga sa patuloy na sama ng panahon is meron tayong tawag dito, meron tayong isang nasawi at yung atin naman sa Procor naman patuloy pa rin yung advice natin sa mga ating kababayan na maging maingat pa rin. Nalubog din sa baha maging ang strawberry farm sa La Trinidad, Benguet. Dahil dito, inaasahan ang pagtaas muli ng presyo ng produkto. Nakaranas din ng pagbaha at landslide sa malaking bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon. Nakaranas din ng pagguho ng lupa sa may bahaging kalsada ng Sitio Busok, Poblasyon Atok, Benguet dahil sa epekto ng habagat. Wasak ang harapan ng mini dump truck matapos matabunan ng gumuhong riprap sa Barangay Dumayco, Piñarubia, Abra. Ayon sa pulisya, nakaparada lang ang dump truck sa gilid ng kalsada nang gumuho ang riprap dahil sa malakas na ulan. Walang nasaktan sa insidente. Nagsagawa ng clearing operation sa Kilat hanggang Lunoy Road matapos makaranas ng landslide sa Padang Section sa San Gabriel, La Union. Base sa record ng Office of the Civil Defense Region 1, as of 7 o'clock a.m. ng July 24, 2021, 24 na barangay ang nakaranas ng pagbaha. Umabot sa hanggang dibdib na baha sa ilang barangay sa Olongapo City. Ang ilang bahay nalubog na sa baha. Nagkulay putik naman ang baha sa bayan ng Samal sa Bataan. Umabot sa 178 na pamilya o katumbas ng 592 na individual ang inilikas sa Pampanga dahil sa hagupit ng habagat. Patuloy ang pagpapatupad ng forced evacuation sa mga barangay na prone sa landslide at flash flood. Kagabi, umabot na sa 131 na barangay ang nakaranas ng pagbaha sa Central Luzon mula sa mga probinsya ng Bataan, Bulacan, Pampanga at Zambales, ayon sa OCD. So, most likely po, itong mga flooded areas natin is yung mga coastal areas natin dito sa probinsya, and malaking bagay din po or malaking epekto din po yung high tide, kaya nagkakaroon po ng pagbaha dito sa mga coastal barangays natin. Inilikas din ang 121 na pamilya na naninirahan malapit sa dagat sa Barangay Asuncion, Maasin, Southern Leyte. 6 na bahay ang naitalang nasira at 114 ang partially damaged. Inanod ng malakas na hampas ng alon ang mga filling material sa ginagawang coastal bypass road sa lungsod. Ang tubig mula sa dagat umabot din sa kalsada malapit sa City Hall. Ako si Joan Punsoy para sa GMA Regional TV.
Ilang bahay sa Western Visayas hinagupit din ng habagat. Yan ang tinutukan ni John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Pinasok ng bahang ilang bahay at establishmento sa Iloilo City. Dahil sumabay rin ang high tide sa ulan, binahari ng mga kalsada. Si Tatay Vicente na nakatira sa coastal area, sanay na raw sa ganitong sitwasyon tuwing may habagat. Hindi gani malikawan kada abot ya mo gini kung isa galing isubong kay dako, tama ka dako sa high tide mas grabe yung persada sang tubig. Si Christina alam na umano kung saan tatakbo tuwing binabaha ang kanilang bahay. Nasa ilog, nasa butang lapit sa dalan. Kay dre hindi ka receive sa baybay, kita naman si pasun ubos ang guba diyang mga kayang. Sa Bacolod City, nagmistulang dump site ang bahaging ito ng Barangay Singkang Airport dahil sa mga basurang tinangay ng malakas na alon. Ikinagulat ng mga residente ang dami ng basura. Nagtulong-tulong ang mga residente na linisin ang basura. Kahit na walang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, malakas pa rin ang alon at may panakanakang pagbuhos ng ulan sa ilang lugar sa Western Visayas. Sa datos ng Office of the Civil Defense, 656 na mga bahay ang nasira, habang 230 naman ang partially damaged. Umabot sa 323 na mga pamilya o 481 individuals mula sa 28 barangay sa Rion ang apektado ng habagat. Mahigit 2 milyon pesos ang halaga ng nasirang infrastruktura. Ayon sa RDR-RMC 6, wala namang naitalang missing o nasawi sa Rion dahil sa pag-ulan na epekto ng habagat. John Sala para sa GMA Regional TV. Mga kapuso, niyanig ng magnitude 6.6 na lindol ang Kalatagan, Batangas. Nakaranas din ng magnitude 5.1 na aftershock. Nakapagtala ng pagguho ng lupa sa barangay Lagilet, Taal at nasira rin ang ilang bahay dahil sa lindol. Inaabangan na ang ika-6 at panghuling sona ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nakalatag na ang security plan ng PNP para tiyaking ligtas ang sona ng Pangulo. Pasado kaya ang Pangulo sa ating mga kapuso? May ulat si Joan Ponsoy ng GMA Regional TV, Balitang Amyanan. June 30, 2016 nang manumpa bilang ika-16 na presidente ng Pilipinas si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa mahigit 5 taon nitong panunungkulan, naging priority project nito ang kampanya laban sa iligal na droga. Yung paglaban niya sa illegal na droga. Basta pa pinapresidente na aluman do Fran na hindi pa yung presidente mas talaga pinapago na Pilipinas. Pero kaakibat nito ang pag-question din sa karapatang pantao. Kung bibigyan ng grado ang Pangulo ng ilan nating kababayan, pasado ba si President Duterte? Pinulsuhan namin ang ilang kababayan sa iba't ibang rehiyon sa bansa. No ways para sa akin. Uno. Kasi nga, tulad nito, wala kaming ayuda na pangharap buhay. Tulad nyo, bagyo. Halos wala kaming mapagkuhanan ng pang-araw-araw, kaya pinipilit namin pumalaot. Para sa akin, ma'am, Gis, kung sa buong Pilipinas, ang dami niya nagawa, ma'am. Yung Bell program niya. Tapos yung yung war on drugs, saka yung korupsyon, laban sa korupsyon. May ilan na tila nakulangan daw sa naging patakbo ng kasalukuyang administrasyon, gaya ni Father Restituto Lumanlan mula sa Angeles City, Pampanga. 5%. Hindi niya sinunod ang mga pangako niya sa kanyang first zona. Nako, in 6 months, matapusin yung droga. Ang corruption. Anong corruption? Patuloy. Ang droga, patuloy, lumala pa. Inaasahan na raw ng mga Pilipino na ihahayag ng Pangulo ang mga naging pagbabago sa loob ng kanyang panunungkulan. Pero hiling din ng ilan na pagtuunan ng pansin ng Presidente ang ilang proyekto sa nalalabi niyang serbisyo publiko. Ayon sa isang political analyst, naging matagumpay ang kampanya ng Pangulo sa war on drugs, infrastructure development at napababa umano niya ang korupsyon o red tape sa mga government offices sa bansa. Pero ilan umano sa kailangan pang pagtuunan ng Pangulo ang agrarian reform program at matatag na foreign policy. Anong naging impact nito for lalo ngayong pandemic? Alam mo yung vaccine rollout sana natin mas mabilis kung meron tayong mas magandang relationship with the United States. And pangalawa, more job opportunities, and of course the issue on migration is also part of the foreign policy natin with the United States. Kung bibigyan naman umano ng grado ang Pangulo, sabi ko nga it's 7
there is no such thing as a perfect administration or a perfect president. Lahat yan may room for improvement kasi marami mang nagawa si Presidente Duterte, marami ring issues na kailangan niyang sagutin. Nandun tayo sa TENSA. Abot yan. Masasabi natin na effective. Diba? Kasi based doon sa mga previous na administrasyon, masasabi natin, baha yung drugs noon especially dito sa area natin sa Pangasinan. Masasabi natin na sobrang mahal na ang drugs. So, ibig sabihin, kunti yung supply ng drugs dito sa area natin sa Pangasinan. Out of 10 points, bibigyan ko siya ng 8 punto. Bagamat sinasabi niya, hindi niya pamibigay ang West Philippine Sea, pero bakit ayaw niya panindigan yung pagkapanalo natin sa arbitral ruling na naganap 5 taon nang nakakaraan? May ilan na nagsagawa ng kilos protesta ngayong araw ng State of the Nation Address ng Pangulo. Kabilang ang ilang progresibong grupo sa Negros Occidental. Ang kilosang Mayo 1 mula sa Negros Occidental na nakahanda na raw sa kanilang gagawing programa kontra sa Administrasyong Duterte. Nga ang tanan naghimo sang militar, sang kapulisan, hindi matuod. Yang opisina sang kilosang Mayo 1, opisina sang Bayan Negros, opisina sang Anak Pawes, opisina sang Gabriela, opisina sang NFSW, hindi opisina sang mga New People's Army. Habang sa Iloilo City, isinusulong ng ilang medical frontliners ang pagpapaunlad ng healthcare system ng bansa lalo na ngayong may pandemya. Kaya't umaasa raw sila na mailalatag na plano si Pangulong Duterte para sa healthcare system ng bansa sa huling sona nito mamaya. Sana sa huling sona ni President Duterte ay mabigyang pansin ng administrasyon o gobyerno ang pagre-reduce ng mortality o mga namamatay sa mga iba't ibang klase ng sakit, hindi lamang po sa COVID, by upgrading our hospitals and ang facilities nito, o kaya naman pagkakaroon ng malinaw at masaayos o transparent na sistema ng pagbibigay ng pondo sa pagpapagawa ng mga hospital, lalo-lalo na ngayon sa mga malalayong lugar. Ako si Joanne Punsoy para sa GMA Regional TV. Malalaking proyekto sa Davao Region na isa katuparan sa ilalim ng Duterte administration. Yan ang tinutukan ni Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Upang makamit ang hangaring maging golden age of infrastructure ang bansa sa ilalim ng administrasyong Duterte, isa sa mga legacy ng Pangulo ang Build, Build, Build program. Bilang hometown ni Presidente Rodrigo Duterte ang Davao City at iba pang mga lugar sa Davao Region, malaking halaga ang ibinuhos para sa infrastructure projects. Sa Davao City, pinakamalaking proyekto ang pagtatayo ng 33.1 billion pesos na Davao City Coastal Bypass Road Project na sinimulan noong 2017. Sa ngayon, mahigit 50% ng tapos ang proyekto. Out of the 18.7 kilometers na total length nito, 4.39 kilometers na ang ating na-pave, which includes asphalt and concrete pavements and bridges. May 6.8 kilometers na ongoing at 7.5 kilometers na sisimulan pa lang. In addition to that, natapos na natin ang 5 sa 11 tulay na itatayo. Sa susunod na taon, inaasahan natin na makakatawid na tayo papuntang Matina Aplaya for us to open the first segment of this project to the motoring public. Natapos na rin ang Gulf View Esplanade na magsisilbing major attraction ng proyekto. Mayroon itong malawak na parking area, restrooms, rotonda, skate and dog park, biking and jogging lanes at playground para sa mga bata. Isa rin sa malalaking proyekto ang Matanao-Parada-Kiblawan Road sa Davao del Sur Province na sinimulan noong 2017. 96% na itong tapos kung saan kasama na rito ang pagbubukas, pagkongkreto at pagpapalawak ng daan na may taas na 55.58 kilometers at pagpapatayo ng 4 na tulay. Sa Davao del Norte, malapit na ring madaanan ang 1 kilometrong flyover sa Tagum City na may 4 lanes kung saan 91% na itong tapos. Kung mabubuksan ito sa publiko, masusolusyonan na ang traffic congestion sa major intersections ng lungsod. Malaki rin ang papel ng DPWH-11 ngayong pandemya sa pagpapatayo ng isolation facilities. Kasama na rito ang 94.8 million pesos na halaga ng Van City Compound sa Davao International Airport na may 400 bed capacity. Samantala, matutuloy ba naman kaya ang matagal nang hinihintay na Mindanao Railway Project? Ano ho yung estado ngayon yan? Oo, latest ngayon update. po, nag-aantay kami ng short list mula sa gobyerno ng China na kung saan
magsasubmit sila ng shortlist ng bidder para sa build and design. Pag natanggap ho namin itong shortlist na to, ay uusad at uumpisahan na yung procurement at construction na sana ho maumpisa bago magtapos itong taon na to. Sa natitirang buwan ng Administrasyong Duterte, mayroon pang mga nakalinyang proyekto. Sinisiguro ng mga ahensya ng flagship programs ng Duterte administration sa Davao Region ay matatapos sa nakatakdang completion schedules. Yan ay kung walang magiging sagabal sa proyekto. Ako si Argil Relator para sa GMA Regional TV. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Sa Iloilo City, tindahan ng medical supplies at pati ang tindahan ng fire extinguisher nasunog. Nag-aalerto si John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Makikita sa video na ito ang pag-apula sa apoy ng mga bombero sa nasusunog na establishmento sa barangay Our Lady of Fatima, Haro, Iloilo City. Nilabo ng apoy ang tindahan ng medical supplies at ang katabi nitong tindahan naman ng mga fire extinguisher. Partially damaged naman ang katabi nitong opisina at dormitoryo. Na ara kami mo dobaw sang kurente bla sir. Tigulpe lang naganilupok nagalideon. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa malakas na hangin. Tumagal ng halos 1 oras ang sunog. Ayon sa BFP, umabot ng 3.2 million pesos ang kabuang halaga ng danyos ng sunog. Ila ito nga ang bulban sa mga atok may may butas. May los butas siya nga probably na pangod sa ulan, no? May persado kag ang tubig kaya ang storya na da siya nga may madamo kada kuno ilaga permida sa batong na dinalaga probably nga daan na siya ang structure. Sabi na it ang wire. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa insidente. Wala namang nasugatan o nasawi sa nasabing sunog. John Sala para sa GMA Regional TV. Dumarami raw ang drug-cleared barangay sa Bicol Region ayon sa PNP. Pero ramdam kaya ito ng mga Bicolano? Alamin sa ulat ni Rain Palino ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. May 2016 nang umupo bilang Pangulo ng Pilipinas si Rodrigo Roa Duterte matapos siyang makakuha ng 16 na milyong boto ng mga Pilipino. Sa kanyang kampanya, ipinangako ni Duterte na tutuldukan ng droga, krimen at korupsyon sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Pinaigting niya ang kampanya kontra illegal na droga na para sa kanya, isa o manong dangerous threat sa bansa. Simula July 2016 hanggang September 2019, mayroong 44% o 14,922 mula sa 42,045 barangay sa bansa ang dineklarang drug cleared ng Philippine Drug Enforcement Agency. Ang rehiyong Bicol nakapagtala ng 67% kung saan nasa 377 na barangay at 2 bayan ang drug cleared kabilang ang Santa Magdalena, Sorsogon at San Vicente, Camarines Norte. Kaugnay ng war on drugs ng Duterte administration, naging mainit na usapin ang umano'y extrajudicial killings. Sa kanyang unang State of the Nation address noong 2016, sinabi niya na nasa 4 na milyong Pilipino ang sangkot sa illegal na droga, kasama na umano ang ilang opisyal at empleyado ng gobyerno. Bago matapos ang kanyang termino, inalam ng Regional TV News Team ang opinyon ng ilang Bicolano sa kanyang kampanya kontra illegal na droga. Kailangan mayroon din proseso para hindi naman bandiado yung mga hindi naman lumalaban. Medyo hindi naman siya masyadong masama kasi more on focus naman sila sa yung may sala talaga. Parang seryoso naman siya, pero the latter part parang nawawala kasi nag-iba na naman yung issue. Kumbaga, more on COVID na tayo ngayon. Nawala na yung war on drugs niya before. Ngayong Lunes, inaasahan ang kanyang huling State of the Nation Address Osona kung saan tatalakayin ang mga programa at iba pang achievement ng kanyang administrasyon. Ako si Rain Palino para sa GMA Regional TV. Kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, pumalo na sa mahigit 1.5 million. May ulat si John Ponsoy ng GMA Regional TV, Balitang Amyanan.
Nakapagtala ng 5,479 new COVID-19 cases ang DOH, kaya umabot na sa 1,548,755 ang kabuang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Umakyat sa 544,810 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa National Capital Region. Quezon City ang may pinakamataas na bilang na umabot na sa 110,327 na sinunda ng 69,543 na kaso ng syudad ng Maynila at 39,851 cases sa Caloocan City. Sa huling tala ng Center for Health Development Ilocos, nasa 34,174 na ang naitalang COVID-19 case sa Rehiyon 1. Pinakamataas ang kaso na naitala sa Pangasinan, 57,311 sa Region 2. Umabot na sa 19,968 ang kaso sa Cagayan, 109,117 sa Region 3. May 24,894 cases naman sa Pampanga, 42,818 sa Cordillera Administrative Region. Sa Baguio City naman, may 15,308 cases. Sa tala ng DOH, pumalo na sa 260,147 ang naitalang COVID-19 cases sa Region 4A. Umabot sa 78,221 ang bilang ng positibo sa Cavite, 17,577 cases sa Region 4B. Pinakamarami ang naitalang kaso sa Oriental Mindoro, 23,762 sa Region 5. Kabilang dito ang 9,760 cases sa Camarines Sur. Sa Region 6, umabot na sa 81,349 ang kaso ng COVID-19, 83,025 sa Region 7. May 18,962 cases sa Cebu Province at 35,000 sa Region 8. Sa Mindanao naman, 27,298 ang confirmed COVID-19 cases sa Region 9, 35,779 sa Region 10, 52,819 sa Region 11, 26,389 sa Region 12, 24,471 sa Region 13, at sa BARM, umabot na sa 9,197 cases. Ako si Joanne Punsoy para sa GMA Regional TV. Agaw atensyon sa netizens ang tricycle sa La Castellana, Negros Occidental. Ang sidecar ng tricycle gawa sa kawayan. Suki ng mga mahilig mag-selfie ang bamboo trike dahil Pinoy na Pinoy ang dating. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Hustisya ang panawagan ng mga kaanak ng radio commentator na pinaslang sa Cebu City. May report si Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maliban sa special investigation ng task force na binuo para imbestigahan ang pagpaslang sa radio commentator na si Ray Cortez, nagsagawa na rin ng parallel investigation ang CIDG-7. Inaalam na kung may mga CCTV malapit sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Nag-umpisa na kami kasi mismo si Director ng CIDG, Police Major General Albert Ignatius Ferro, ay nagbibigay ng instruction na mag-conduct tayo ng parallel investigation about doon sa nangyari. Ayon sa kapulisan, planado ang pagpatay sa komentarista noong Huwebes ng umaga at posibleng gawa ng isang gun for hire. Kasama sa iimbestigahan ang dalawang close-in bodyguards ng biktima. Within 200 meter radius diha sa iyahang area kung diin gipusil si Ray Cortez, ato na ning gi-consider kung doon na bay mga sakyanan nga nag-standby nga posible nga dunay line of sight padong sa kang iyaha nga pwede siya nga naa dito nagatang. Samantala, lubhang apektado ang nag-iisang anak na babae ni Cortez. Gusto ko mag-thank you ni Papa kay bisag unsa ako pangayoon, bisag unsa ka mahal. Iyayatak. Ayon sa kanyang asawa, sa likod ng matapang na personalidad ni Cortez ay isang mapagmahal at responsableng padre de pamilya. Ayon kay Kit na isang news director ng Superradio na noong buhay pa ang kanyang asawa, parati umano silang nakatatanggap ng banta sa kanilang buhay. Sakit kaayo manulti akong bana sa mga tao nga iyang nakitaan nga dunay sayop nga mga nahimo nga angay nga tuliron. Pero kanang iyang trabaho, isip mensahero, dili unta na igong rason nga
kutloon ang iyang kinabuhi. Kay wala man siya giutang nga kinabuhi sa iyang pagpasakit sa iyang istorya. Dahil walang saksi sa krimen, nawawala na ng pag-asa ang pamilya na makamit ang hustisya. Og itugot sa kay gayunan nga makabot na mo hustisya, dako na kong pasalamat sa tanan nga mutabang na mo ana kay maunay kanang iyang kausa. Ako si Alan Domingo para sa GMA Regional TV. Iba't ibang paandar sa graduation at moving up ceremony isinagawa sa ilang paaralan sa Davao del Norte at Surigao del Sur. Silipin sa report ni Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. No graduation ceremony, no problem. Sa Maligaya Elementary School sa Hinatuan, Surigao del Sur, mismo ang stage na ang pumunta sa mga graduate nang isinagawa ng mga guro ang mobile graduation caravan. Gamit ang dinisenyohang mini truck, dito na itinawad ang mga awards sa 16 na graduates na isa-isa nilang pinuntahan sa kanilang mga bahay. Bago nag-ikot ang truck, isinagawa ng mga guro ang opening program upang makumpleto ang seremonya. At first, sir, gusto talaga nilang ipagawa is mag-virtual graduation. Then naisip namin, mga kaguro ko, na paano yon kung mag-virtual graduation tayo, hindi makikita ng mga bata at pati ng mga magulang. So nag-isip kami ng ibang paraan kung paano namin mairaos ang graduation sa school year na ito. So naisip namin yun pong magbahay-bahay gamit ang sasakyan. Mula sa labas ng kanilang bahay, nag-march ang graduate kasama ang kanilang magulang papunta sa mobile stage. Very overwhelming po yung mga reactions, mga appreciations ng mga netizens at lahat po ng mga dito po sa amin sa barangay. So marami pong nag-appreciate ng ginawa namin despite this pandemic. So masayang-masaya po kami dahil napasaya din po namin yung mga magulang at yung mga nasigpatapos po ng mga bata. Sa Luna Elementary School sa Kapalong, Davao del Norte, mobile moving up ceremony rin ang isinagawa ng kindergarten teacher na si May de la Cruz, kung saan ginawa rin niyang stage ang likurang bahagi ng kanyang pick-up truck at isa-isang pinuntahan ang bahay ng kanyang pupils para sa pictorial upang magkaroon sila ng souvenir sa kanilang tagumpay. Sa Panabo Central Elementary School SPED Center naman, drive-thru rin ang kanilang paandar sa graduation ceremony na umabot ng 3 araw upang masigurong masunod ang health protocols. Ako si Argil Relator para sa GMA Regional TV. Mga kapuso, ngayong umaga, tikman natin ang iba't ibang flavors ng champorado sa Pampanga. Ating lasapin sa report. Ngayong tag-ulan, patok ang mga pagkain na pampainit ng katawan. Isa na rito ang classic favorite na champorado. Gamit ang glutinous rice, tablea chocolate, premium chocolate, peanut choco bars, condensed at evaporated milk, at tuyo. Makagagawa ka na ng champorado. Pero alam nyo ba na ang dating recipe ng champorado, binigyan na ng twist featuring different flavors ng champorado na available sa Pampanga. Yan ang konseptong naisip ng isang negosyanteng Kapampangan. Personal favorite ko yung champorado. Growing up, and even up to now, every time that I eat champorado at lalagyan ko siya ng gatas na powdered, it brings me back to my childhood memory. Tikman na iba't ibang varieties ng champorado in 6 different flavors. Nariyan ang classic tablea chocolate champorado na binigyan pa ng tuyo flakes on top. Must try ang Indiang champorado na combination naman ng chocolate at pastillas. Kung ube lover ka, swak sa inyo ang ubi cheese at ubilicious langka at champorado. Malalawat first bite ka naman sa kanilang nakakaloko na mango loco na inspired mula sa Thai mango rice. And last but definitely not the least, hindi mo pwedeng palampasin ang kanilang bestseller na buko pandan champorado. We thought of incorporating that dun sa i-release namin. Kumbaga, yung niche namin, nandoon pa rin yung mga signature flavor namin. Ako si Marjorie Padua para sa GMA Regional TV. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa ating official YouTube channel,
GMA Regional TV at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Kami ang Regional TV News, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.